Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, simula ngayon ng panahon ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbyento. Panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway pagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Hesukristo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo
ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo, ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pagalabin ng Panginoon ang iyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyong ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina. Iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala ang kani-kanilang landas o sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat na kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong pag-iisip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon
na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Binabati din natin na magandang umaga yung mga nagsisimba sa atin sa iba't ibang online platforms natin. Ganun din sa ating mga nagsisimba sa Aliw Channel 23. Welcome po sa Quiapo Church. Mga kapatid, pakibati naman yung katabi nyo nang may ngiti. Sabihin nyo, Happy New Year. O, Happy New Year dahil bagong taon na. Hindi bagong taon ng taon na alam natin, pero bagong taon na ng simbahan. Nung nakaraang linggo, pinagdiwang natin yung Christ the King at yun yung pagtatapos ng taon ng kalendaryo ng simbahan. At ngayon naman, pinasisimulan natin yung panibagong taon ng simbahan. Kaya magbago na tayo. Bagong taon na mga kapatid. Ngayong Adbyento, meron itong 4 na linggo. At ngayon sinindihan natin yung unang kandila ng Adbyento. Ang kandila ng pag-asa. Pag sinabi nating Adbyento, sabi nga doon kanina sa introduction, ang ibig sabihin ay pagdating. At merong 2 klaseng pagdating ang ating Panginoon na mararanasan natin o hinihintay ng simbahan. Ang unang pagdating ay nangyari na. At markado yon ng pasensya at paghihintay. At ano yung unang pagdating na yon? Yun yung dahilan kung bakit tayo nagdiriwang o kung bakit tayo pumasok sa panahon ng Adbyento. Dahil hinahanda natin yung ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon sa Kapaskuhan. Yun ang unang Adbyento. At nangyari na yun. Pero meron tayong tinatawag na ikalawang pagdating. At yung ikalawang pagdating na yun, yun yung hinihintay natin at hindi pa natin alam, walang nakakaalam kung kailan darating. At ito rin yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Yung ikalawa niyang pagdating o yung second coming o yung parusiya, kung saan hahatulan niya ang lahat at magiging wakas na ng panahon. Mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, sinindahan natin yung kandila ng pag-asa. Dahil ang Adbyento, ang dala-dala din nito ay pag-asa. No, ngayong taon, ipagdiriwang din natin, ang taon ng pag-asa. Sa taon ng simbahan, pagdiriwang natin ang Year of Hope. Kaya nga, ang tema natin ngayong taon, ngayong papasok na taon ng simbahan, ay Pilgrims of Hope. Pero anyway, dahil nga ang pagdating ng ating Panginoon, ang daladala nito o isa sa mga daladala nito ay pag-asa. Bakit? Dahil ang pagdating ng Mesiyas sa Kapaskuhan ay nagdadala ng pag-asa. At pag sinabi nating pag-asa, hindi lang naman yung pag-asa na sinasabi natin araw-araw na umaasa ka sa iyong kapwa, umaasa ka na hindi ka bibiguin, dahil ayon sa turo ng simbahan, ano ba ang ibig sabihin ng pag-asa? Ang ibig sabihin ng pag-asa ay yung pag-asa na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, lahat ng inaasahan natin sa buhay, lahat ng pag-asa natin ay dapat doon nakaugat sa pag-asa natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun nga yung pag-asa na dinadala ng Kapaskuhan. Yun yung pag-asa na dinadala ng Adbyento. Kaya nga dumating ang ating Panginoon, kaya sa inaabangan natin, dahil umaasa tayo na tayo man ay magkakaroon din ng buhay
sa piling niya. Kaya mga kapatid, sa pag-asang ito, hugutin din natin lahat ng pag-asa natin sa buhay. Siguro magandang paalala sa atin ngayong araw, sa lahat ng umaasa sa ating Panginoon, sa lahat ng umaasa sa ating Poong Jesus Nazareno. Unang-una, lagi nating tatandaan, tayo ay may pag-asa bilang Kristiyano. Kaya nga taon-taon, pinagdiriwang natin ang Adbento, taon-taon inuulit natin ang Kapaskuhan, pero ang paalala sa atin, taon-taon ba parehong tao pa rin kaya tayo? Taon-taon ba ganun pa rin kaya tayo? Lagi nating aalalahanin at tatandaan, kahit paulit-ulit yung mga pagse-celebrate natin ng iba't ibang panahon, hindi yan bilugang movement, pero ito ay spiral movement. Ibig sabihin, kahit parang paulit-ulit ito, ang paulit-ulit na ito ay patungo sa ating Panginoon. Kaya kung nawawalan ka ng pag-asa sa sarili mo, na feeling mo hindi ka na magbabago, well, ang paalala sa iyo ngayon, hanggat meron tayong buhay, lahat tayo tinatawagan na magbagong buhay. Dahil habang may buhay, alam nyo naman pala, lahat tayo merong pag-asa. Pangalawa, ang pag-asa ay binibigay sa atin ng ating Mesiyas. Kanino ba nanggagaling yung ating pag-asa? Kung sa sarili lang natin, hindi sasapat yan. Kung sa kapwa lang natin, wala ding mapupuntahan yan. Ang paalala sa atin ngayon ay ang dapat pagmulan natin ng pag-asa, ang dapat paghugutan natin ng pag-asa ay walang iba kundi ang pinagmumulan ng lahat ng pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga ngayon na sinindihan ang ilaw ng pag-asa, nawa magkaroon tayo ng liwanag ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Sa buhay natin, maraming parang nawawala ng pag-asa. Diba, marami sa atin may karamdaman, parang nawawala na ng pag-asang gumaling. Marami sa atin nahihirapan sa mahal sa buhay, sa kung anumang dahilan, nahihirapan makitungo, nahihirapan magpatawad, nahihirapan baguhin, nahihirapan sa maraming bagay na para bagang minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Ganon din naman minsan yung kahirapan na nararanasan natin na parang halos hindi tayo makaahon. Pero ang paalala sa atin, hugutin natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Hugutin natin ang ating pag-asa sa Poong Jesus Nazareno. At pangatlo, saan ba papunta ang pag-asang ito? Lagi nating tatandaan, ang Adbento ay pinagdiriwang natin, dinadaanan natin, dahil naghahanda tayo sa mas malaking pagdiriwang. Kaya nga kung napansin nyo, wala na kaninang papuri. At ang mga suot natin ngayon ay violet. Ibig sabihin, medyo bumababa na, nagto-tone down na yung ating selebrasyon. Hindi dahil nalulungkot tayo, hindi dahil para lang bago o para lang maiba, pero ito ay mga tanda na tayo ay naghahanda sa mas malaking pagdiriwang. Walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoon. At sana doon nakatuon ang ating pag-asa. Mga kapatid, ang unang Adbento ay nangyari na. Ang pangalawang Adbento ay hinihintay pa rin natin hanggang ngayon. O ang unang pagdating ay nangyari na at ang pangalawang pagdating ay hindi natin alam kung kailan. Pero merong ikatlong pagdating. Yung pagdating sa pagitan ng una at ikalawa. At ano yun? Yun yung pagdating ng Panginoon sa ating mga personal na buhay. Kaya maganda din tanungin natin sa ating sarili, dumating na ba ang Panginoon sa ating puso, sa aking buhay? At kung dumating na siya, siya ba ay sinusunod ko? Siya ba ay sinusundan ko?
Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating pagdiriwang ngayon, parating na ang Panginoon. Buksan natin ang ating puso sa kanyang pagdating ngayong bagong taon ng simbahan. At nawa, lahat tayo ay laging umasa sa ating Panginoon, sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon din ay pinagdiriwang natin ang World Day for People with Disabilities and National AIDS Sunday. Kaya patuloy din natin silang isama sa ating mga panalangin. At minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagkawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalanggo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming na mayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat.
aming handa Tataas sa'yo Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Santi
dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sana kasama sa amin at huwag mo ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama niyo rin po ako sa inyong mga panalangin dahil ngayon pinagdiriwang ko ang aking birthday. So patuloy niyo po akong ipagdasal. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, tinituro ka namin, alam ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinamatayanan sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinay